Di ka lang kulang, ikaw lang ang pag-asa ko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit
God. At minsan pa tinatawagan natin kapatid, Brother June, para sa ating opening prayer in praise God. Praise God. Praise the Lord, hallelujah. At tayo manalangin. Ito natin ang ating kaisipan sa ating dakila at mahal na Diyos. At isuko natin kung ano man ang ating nagawa hindi ka nais sa harapan ng Panginoon. Dakila at mahal na Diyos, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. At ikaw ang Diyos na aming sinasamba. At ikaw ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. At ikaw ang Diyos na aming kinikilala. At sa lahat ng aming buhay, ikaw ang Diyos na dapat namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amang banal, salamat po Ama sa araw na ito Lord na binigay mo sa amin po Ama upang kami magsama-sama muli. At salamat sa lahat ng iyong pag-iingat Lord sa bawat isa sa amin Lord upang nakarating sa dakong ito Lord. At ang aming kapatiran po Ama, nasa daan pa ngayon Lord, ikaw rin nag-iingat po agad. Natulad sa pag-iingat namin Lord sa bawat isa sa amin nung narito Lord upang makarating Lord upang kami magsama-sama at sambahin ka namin Lord, purihin Lord at pasalamatan Lord sa amin natanggap na mga biyayang material na bagay Lord at higit sa lahat po Ama sa spiritual po Lord. Kakilang Ama, ang bawat isa sa amin Lord na gagamitin mo Lord sa dakong ito Lord mula sa musician po Ama, exhortation po Lord, at sa preaching po Lord, sa aming pastor po Ama, na siya ay tinatalaga mo Lord sa dakong ito Lord, upang maghanda po Ama ng mga pagkain spiritual Lord, upang pagpakainin Lord, ang munting kawan po ang Ama sa dakong ito po Ama. Ikaw po Lord ang magbibigay Lord ng kaunawaan sa bawat isa sa amin po Ama, at ibuhos mo po God, ang iyong banal na Espiritu po Ama, ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin po Ama, kung ano man ang dapat namin gawin Lord, ayon sa iyong kalooban po Ama. Amang banal, bigyan mo Lord ang kalakasan ng aming pastor po Ama, upang ang lahat ng ito Lord ay matugunan niya Lord, kung ano man ang iyong atang sa kanya po Ama. Dahil kasi siya ay tinalaga mo Lord sa dakong ito po Ama, bigyan mo siya ng kalakasan sa kanyang physical po Ama, dahil nakikita namin Lord ang kanyang papursige po Ama, kung ano ang idinalaga mo sa kanya po God. Bigyan mo siya ng kalakasan at higit sa lahat po Ama, ang spiritual Lord na pamumuhay Lord o ipamuhay rito Lord sa mga kawan ito Lord. Dakilang Diyos, ikaw po lamang Lord ang magbigay ng kalakasan Lord. Ibuhos mo Lord ang iyong banal Espiritu sa dakong ito po Ama, upang walang magambala Lord ng iyong ang samang Espiritu po Ama, upang ang lahat ito ay maglalagumpay ayon sa iyong kalooban po God. Ito ang dalangin po God na ang lahat ng ito Lord ay ikaw po ang manguna Lord sa dakong ito Lord, at ikaw ang mataas at mapuri at masamba. In the name of Lord Jesus Christ, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Praise be to God. At muli minsan pa dinabati natin ang bawat isa ng mabiyay ng papalang araw sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise be to God. At sa pagpapatuloy lang po natin gawain na tayo manatiling nakatayo, at tayo po ay lumako sa ating praise and worship. At tayo umawit na masayarawi para sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo umawit ko sa aming mahal na mahal kita Panginoon. Hallelujah. Praise be to God. Awit tayo masayang awit. Mahal na mahal kita Panginoon. Praise be to God.
napakasarap kumawit sa ating Panginoon. Tayo pinagpala sa mga papuring awit. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise be to God. Papurihan sa ating Panginoon sa mga awiting. Hallelujah. Praise be to God. At tayo lang po ay manatiling nakatayo at tayo dumako lang sa ating pangunang bahagi sa umaga ito. Hallelujah. Praise be to God. At tayo pa umawit ang isang awit bago natin tawagan natin kapatid. At bawat sabi, langsan mo ang puso nito. Amen. Awit tayo sa pang-awit. Hallelujah. Langsan mo ang puso. Yes, Lord. At tuloy mo ang isang puso na bawat isang mga ka. Puspusin mo, Lord, ang iyong Espiritu. Tama mo ng Panginoon. Hallelujah. Langisan mo ang puso ito. Yes, Lord. Puspusin mo ng iyong Espiritu. Oh, Diyos na sa'yo ang kalakasan ko. Langisan ang puso ito. Once again, langisan mo, Lord, ang puso ito. Langisan mo ang puso ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu. Ang Diyos na sa'yo ang kalakasan ko. Langisan mo ang puso ito. That's why, hindi ako hindi ako nang bawa kong isip. Ang hiwaga ng iyong salita. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo. Inuwan mo ako. Makaunawa ng kalooban mo. Laksan mo, Lord, ang puso ito.
Libre, yes. Dati natin, sa mga late sa cellphone ko. Sabi dito, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain, yaon, ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hallelujah. Tayo nanalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, nananahan sa walang hanggan, na puno-puno ng biyaya, Panginoon. Narito kami, Diyos, nagpapasalamat sa umaga ito, na dinala mo kami sa dagong ito upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, Panginoon, dalangin namin na pangunahan mo kami, Panginoon Diyos, mula sa simula na ito hanggang sa matapos ang gawain. Hallelujah. Dalangin namin, Diyos, na linisin mo, Diyos, ang aming mga puso. At pagindapatin mo kami na magbulay-bulay, Panginoon Diyos, ay pumasalita, Diyos. Ang maliit mong alitin, Panginoon, walang magagawa, kundi umaasa lang ito sa iyo, Panginoon. Pagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Diyos, amang banal, maraming salamat, Diyos, muli sa isang pagkakataon na binigay mo sa amin. Hallelujah. Dalangin namin ito, Diyos, na pinapaubaya sa iyo, Diyos, ang pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, sa iyo lahat gawin ang aming pasasalamat, pagsamba, sa dakila at matamis na pangalan ng Panginoon Jesus Christ. Amen. Salamat at tayo nabauto na. Ngunit napakasalamat ako sa umaga ko. Minsan pa, makatayo sa inyong harapan. Alam nyo, talagang sa biyaya lang tayo nabubuhay sa panahon ito. Alam nyo ka, nung Bernis ng gabi, talagang hirap na hirap ako makatulog. Kailangan ko muna maupo ng tagal. Naabot ng ating gabi bago makatulog kasi palayin ng puso. So nagpapasalamat ako doon sa gawain na hindi naman ako nag-upo. Pero alam niyo ba pagdating sa bahay, gano'n na bumalik. Talagang hirap na naman ako makatulog. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil pagdating ko sa gawain, hindi ako inupo. Talagang biyaya talaga ng Panginoon. Alam niyo, nung nagtitiro si Pastor kahapon, talagang init na init din ako, maangon. Kasi naka-t-shirt ako. Kaya nung matapos si Pastor mag-preach kahapon, pumunta ako sa Kubita, yun, sumunod si Pastor, na palit din ng damit, si Pasan-Pasarin siya. Talagang sobrang init ka, pakiramdam ko kahapon. Ayun, tinanggal ko niya yung panloob ko, binalik ko yung polo. Natawa na ako yung palabas na ako. Ito ulis ko dito, napunta dito. Balik ko na ako. Pero salamat na noon sa Panginoon.
Lahat ay sa biyaya ng Panginoon. Pagkalitin, ang sarap ng pagkain na pinagsasalo-saluhan natin. Makita natin yung mga pastor na iba-iba yung kanilang tayo sa ang kanilang pag-deliver. Pero talagang masarap ng mali ng pagkain spiritual. Ito, binalikan lang natin ito kasi sabi nga natin ang mga bagay na realidad makikita natin na doon pa lang sa lumang tipan makikita natin mga kapatid na ipinapakita na yung mga bagay na darating. Nakikita na natin. Siya sa dula na doon. Si Jesus Christ, doon sa kanyang doon sa kanyang pagbayubay sa kanya sa krus ng Calvary. Bago niya sinambit yung salitang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ilang daang taon, binanggit, inawit na ni David. Amen. Inawit na ni David sa lumang tipan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya hindi nakapagtataka na para sa bride, sa panahon na ito, malinaw ang ating pagkakakita sa mensahe. Bago dumating, lumitaw ang bride sa huling panahon na ito. Nagaganap ng realidad. Pinakita na muna sa lumang tipan. Yung paglabas ng mga Ehipto, ng mga Israel, sa lumang tipan, ay tipulan ng ating paglabas ng bawat individual sa ating panahon. Kaya sabi dito, mababasa natin, sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na makakatayo pa rin ako sa minsan, alam nyo, pinagdudugaan ko minsan yung sarili ko. Sabi ko, sa isip-isip ko lang, nakakapagsalita pa ba ako ng tama? Kasi, maging sa katotoo, mga kapatid, maging makikita nyo, yung sasabihin ko sa katotoo, nakakalimutan ko ano ba yung sasabihin ko. So, kailangan talaga isulat ko para maalala ko yung sasabihin ko. Salamat sa Panginoon. Yan ang isang malaking biyaya, mga kapatid. Amen. Napakahirap tumayo dito, mga kapatid, lalo na kung meron ka nararamdaman sa ulo. Sakit ang ulo. Matulad ako matagal na ito, yung sa ulo ko. Matagal na ito. Pero sa kabila ng hirap na yan, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat pa rin. Pinasasalamatan ko ang Panginoon dyan. Dahil sa kabila ng hirap, mga kapatid, na dinaranas ko, na ipaglilingkod ko pa rin ating sarili. Sa Panginoon. Kasi alam ko, mga kapatid, alam ko na ang paglilingkod sa Panginoon ay lagi na may kasama yan. Sakripisyo. Amen. Kung walang sakripisyo, hindi nalulugod ang Diyos dyan. Amen. Tingnan ninyo yung mga nabuhay sa lumang tipan. Kumukuha sila ng kordero. Kordero. Ihahandog nila doon sa templo. Kailangan siya sa atin yung kordero. Alamin kung wala ba yung kapintasan. Yan. Maging piklet lang sa tenga. O kulang sa edad. Sala sa edad. Hindi pwede. Kailangan alamin yan. Kung tama yan, malinis ba yan? Wala ba yung kapintasan? Bakit? Kasi ihahandog na sa Panginoon eh. Para doon sa tao na may kapintasan. Amen. Kailangan walang kapintasan, ihahandog. Para sa iyo, para sa akin, na maraming kapintasan. Amen. Kita nila ng tuwaga ng Diyos na binubuksan sa ating panahon. Kasi kung walang sakripisyo, paano malulugod yung Diyos? Magtrabaho ka lang. Magtrabaho ka lang, walang sakripisyo. Lupo ka lang pagdating doon. Susweldo ka ba?
Napakahirap magsildo na walang trabaho. Kung ikaw ang amo, susildohan mo yung pagdating doon sa bahay mo, nakaupo lang. Hindi mo susildohan yan. Kawawa, sayang naman yung bibigay ko sa iyo. Kaya ganun mga kapatid, asahan nyo. Tingnan natin yung ating sarili. Kung mayroon bang sakripisyo tayong ginagawa para sa Panginoon. Amen. Napakahalaga niyan. Alam niyo nung nagtatrabaho pa ako. Kainta yung trabaho ko. Kainta. Ang pasok namin alas 7 ng umaga. Anyan dyan pa ako nakatira nung sa likod ng budget lane. Alas 7. Alas 7 yung pasok namin. Sipin yun. Pagdating sa Santa Lucia, overpass, tangay-tangay ko yung bisikleta ko. Papunta doon, pauwi, papunta, pauwi. Alas 7 yan. Hindi kami nalilig, hindi pa rin kami nalilig. Pero nakakagulat lang, yung mismong taga-roon, late. Oo. Yung mismong taga-roon, nagtatrabaho na kami sila padating pa lang. Sabi ko, ano bang problema dyan? Alam mo ang problema dito? Kung yung desire mo, ipaglingkod yung sarili mo, na walang kapigtasan, maganda. Tingnan mo sa Roma, basa tayo sa Roma, mga kapatid. Roma 12. Puntahan natin sandali. Naalala ko ng bigay. Ang sabi dyan sa 1, ang sabay ko ng sinulat. Naninig yung kamay ko. Ano yun? Kaya nga, mga kapatid, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Tayo, humihingi ng isang katawan na katampatang pagsamba. Tama. Hallelujah. Isa dos. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Kundi mag-iba kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo nyo mga kapatid. Sa lumang tipan, makita natin na kumukuha sila ng baka, kambing, kung mayaman, baka. Kung pinakamahirap, bato-bato, kalapati. Pero kailangan niya siya sa atin yan. Alamin. Dito sa ating panahon, yung sinabi ng ating teksto na isang katawan, individual yan mga kapatid. Alam natin na individual ang diling ng Diyos. Isang katawan ang hinihingi. Kaya tayo ay magpapasalamat mga kapatid. Sabi ko nga mga kapatid sa inyo, kung ano ang nandun, kung ano yung desire ng puso natin, yun ang imamanifest natin. Amen. Yun ang makikita sa sanlibutan. Sa pag tayo nga ang binabasa ng sanlibutan. Dahil nakita natin mga kapatid na ang lumang tipan ay anino ng mabubuting bagay. Kaya ang sabi doon sa binasa natin, para na ano kasi pag uminom ako, tatakbo ko dito.
Kaya hindi pwede mag-inom talaga ng tubig tayong basa-basaran. Salamat ang tayo sa biyaya naman. Isang katawan ang hinihingi ng Diyos na haing buhay. Anino? Sabi nga natin mga kapatid, sabi ng propeta, nakakamangha na isipin mga kapatid, na ang mga bayani sa lumang tipan, na kung paano nila magagawang magtagumpay sa mga bagay na hinaharap nila mga kapatid. Kung naalala rin ninyo na yung mensahe kahapon, yung kasaysayan ng mga iglesia doon sa lumang tipan. Ang sabi nga ng pastor, doon sa panahon na yun, pag tinanong ka, Kristiyano ka, o hindi ka Kristiyano, sabihin mo lang na Kristiyano ka, pugot na. Diba? Sabi ka po, pugot na. Ibig sabihin, tapos na yung paghihirap. Hindi ka na maghihirap ng maraming mahabang panahon. Kasi yung lang hinihingi, Kristiyano ka ba? Pag sinabi mo, amen, Kristiyano ako. Tapos na. Pero dito sa ating panahon mga kapatid, yan ang sinasabi natin. Sakripisyo ang kailangan. Kung gusto natin malugod ang Diyos sa ating ginagawa, sakripisyo ang kailangan. Kaya nga sabi nga natin mga kapatid, anino ng mga bayani, maraming mga bayani sa lumang tipan na sa pamamagitan ng anino lang, pinapakita nila. Samantalang kung sinasabi ng Biblia na hindi sila masasakdal nang wala iba sa atin. Dahil sila ay anino. Kung wala tayo, hindi sila masasakdal. Dahil tayo ang kapunuan, mga kapatid. Hallelujah. Maraming bayani sa lumang tipan na ipinapakita, mga kapatid. Alala niyo ba si Job? Si Job, isa sa pinakabayani sa lumang tipan na ipinagmalaki ng Diyos. Amen. Kanino? Isitan. Pinagmalaki, sabi ng Panginoon. Kasi kung paano yung mga anak ng Diyos, akyat panahon sa papunta sa Diyos, nandun din sa marisisitan, akyat panahon din. Nagre-report din siguro sa Panginoon. Ang tinanong ng Panginoon si Satanas, napansin mo ba yung ating lipod na si Job? Napansin mo ba yan? Oo, sabi niya, pansin ko. Pero sabi niya, sabi ng Panginoon, walang katulad ni Job na sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos. Alam niyo, ang pagkatakot, hindi ibig sabihin na talaga lagi ka nanginisa. Kasama yan sa paglilingkod sa Panginoon para makapaglingkod ka ng tama. Kasi kung walang takot, bara-bara na lang. Kung wala kang pag-espito, pagpasok mo, pwede, tayo kagad sa harapan. Walang espito eh. Pero hindi nga ganun. Kailangan ipakita natin yung espiritu sa ating Panginoon. Pinagmalaki ng Panginoon si Job. Walang katulad. Anong sagot ni Satan? Kaya lang naman nag-record siya kasi pinagpala mo eh. Maraming kanyang baka, maraming kanyang kandil, maraming kanyang tupa. May 10 siyang anak, may 10 kang anak. Na nayayaman din. Ano sabi ng Panginoon? Subukin mo, nasa iyong kamay yan, bibigay ko sa iyong kamay. Oo. Hindi mo pinagmamalaki ko yan sa iyo. Na hindi niya ako itatalikuran kahit anong mangyari. Ayun, nabasa niya.
Maganda, nagbabasa rin tayo mga kapatid. Para mabasa natin yung kasaysayan ng mga sinauna na makakapagbigay sa atin ng inspirasyon. Sa madalit sabi mga kapatid, lahat sinira ng diablo ang kayamanan ni Job. Nawala yung kanyang baka. Sabi nga natin, yung maraming mga tauhan, si Job, nagsasalubong siya sa pintuan na nagre-report. Ganito ang nangyari, ganito ang nangyari. Naubos na yung kawan mo, wala na natira. Kayamanan mo, wala na. Nasulog na yung bukay. Wala na. Pero si Job, nanatiling kalmado. Amen. Alam nyo, iniisip-isip ko yan mga kapatid. Kung sa atin yung mangyari yan, sa natural kung mangyari sa atin sa natural, cellphone lang ang mawala Ayunit ng ulo natin Oo. Cellphone lang yun Ay si Job, kayamanan. Dumating pa sa kanya, nagkasakit pa siya. Mula ulo hanggang talampakan, tinubuan ng mga bukol-bukol, tinubuan ng piksa. Pero sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundo ito. Hubad din akong aalis. Purihin ang Panginoon. Kaya ba natin sabihin na? Mawalaan man ako ng trabaho, okay lang. Basta ako'y nagpapatuloy sa panlilingkod sa Panginoon. Tunay na bayani ng bagong tipan. Dapat na yun. Minsan, tinatanong ko minsan sa sarili ko, ako ba pwedeng pagmalaki ng Panginoon? Oo, tanungin natin, sarili natin. Makakatingin tayo sa salamin, mga kapatid. Makakatingin tayo sa salamin. Kung tayo ba ay karapat dapat ipagmalaki ng Panginoon. Si Pablo, mga kapatid, si Pablo, sabi, nangungusap si Pablo sa mga Hebreo na inihiwalay ni Pablo yung batas sa biyaya. Inihiwalay ni Pablo yung batas sa biyaya. Magkaiba sila ng batas at biyaya. Magkaiba sila, mga kapatid. Inihalimbawa rin niya ng propeta na kapag tumayo ka sa labas, nakatalikod ka sa araw sa umaga, makikita mo yung anino mo sa harapan. Ganyan inihalimbawa rin ni Brother Branham ang anino. Kasi yung lumang tipan ay anino. Pag lumaharap ka naman sa araw, na ang araw ay papalubog, wala kang makikita ang anino. Sapagkat ang anino ay nandun sa likuran. Ganyan inihalimbawa ng Panginoon. Pansinin natin mga kapatid, sa lahat ng mga kautusan ng anino, mga kapatid, sa ilalim ng lumang dispensasyon, mga kapatid, sinisikap ni Pablo na yung pagtutuli sa mga kalalakihan sa laman, yung sa lumang tipan, mga kapatid, ay hindi na pagtutuli sa laman sa panahon natin, kundi pagtutuli sa puso. Amen. Pagtutuli na sa puso, hindi na sa laman. Hallelujah. Sinisikap na sabihin ni Pablo na yung pagtutuli sa mga kalalakihan sa laman, yun ay pagtutuli sa Espiritu, sa puso, sa Espiritu, sa panahon ngayon. Yung mga pagsunod nila sa kautusan, mga kapatid, yung pagsunod nila sa kautusan ng una, yung nakasulat yun sa tapyas ng bato.
yung kautusan na ginawa ni Moses na binigay ng Panginoon. Yun ay nakasulat sa bato, tapes ng bato. Yung 10 utos, nakasulat yun sa bato. Pero sa huling panahon nito mga kapatid, ang sabi sa Biblia mga kapatid, sa huling panahon, sa araw na ito mga kapatid, ang sabi, kanyang isusulat naman sa pusong laman. Hindi na sa pusong bato Kasi mayroon pa rin pusong bato. Paulit-ulit ang mensahe, pusong bato pa rin na hindi makita. Mga kapatid. Pusong laman. Alam niyo kapag pusong laman, kapag nasanggi yan, aray. Kasi laman. Pero kung pusong bato, bahala kayo dyan. Sabi ng bato, iilagay, hindi yan ako. Hindi ako yan. Sila yan. Iilag ka, ikaw na yun eh. Isinulat, mga kapatid, mababasa rin natin yan sa 2 Corinthians 3, mga kapatid. Susulat ng Espiritu sa ating mga puso, mga kapatid. Hindi sa puso lamang. Yan ay anino na ay pinapakita sa atin, mga kapatid. Si Job, mga kapatid, balikan natin si Job. Si Job, mga kapatid, yan ay anino na malaki ng Panginoon doon sa kanyang panahon. Anino lang yan na ipinapakita yan sa atin sa huling panahon, mga kapatid. Ganon pa nga, mga kapatid. Ang tunay na lingkod ng Panginoon sa panahon ito. Sinasabi ko na mayroon pa rin ang Diyos dyan at pinagmamalaki. Makita natin, kaya nasabi ko nga mga kapatid, pagkakatingin tayo sa salamin. Ano ba yung salamin na dapat natin tingnan? Hindi yung literal na salamin. Biblia ang tingnan natin para malaman natin yung ating sarili. Alam niyo, napakahirap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kung tutusin, napakahirap. Kasi madalas natin marinig yan. Mahirap. Yung gawain lang, matagal eh. Sa gawain pa lang, nahirapan na sila. Pero pansinin natin, pag sa ayuda, nagugutom na, wala, hindi aalis talaga sa pila. Kasi sayang ang makukuha mo eh. Ako naranasan ko rin magpila. Sabi ng mga apo ko, "Lo, ako na lang muna dito, umuwi ka muna, kumain ka muna." Kasi talaga mahirap magpila. Samantalang yun ay pagkain. O anumang bagay na pang-samantala lang. Makatanggap ka halimbawa ng 1,000. Ilang oras na rin, wala na yun eh. Umili ka lang ng 1 kilong baboy. Bigas, kanin. Mamaya lang, wala. Pag kinain nyo, mamayang gabi, kakain ka ulit. Pero itong ginagawa natin ito, mga kapatid, hindi ito pansamantala. Amen. Hindi ito pansamantala, mga kapatid. Pangulang hanggan ito. Amen. Pangulang hanggan, patutunguhan natin. Kaya hindi, sa tunay, sabi ko nga mga kapatid, sa tunay na nakaranas ng kapanganakan ng ulit, hindi na mahirap. Alam mo yung paggawa ng mabuti? Hindi ka nagagawa ng mabuti na pipilitin mo, gagawa ko ng mabuti para malugodan mo. Hindi na yan, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti, likas na yan sa iyo. Amen. Likas na yan sa iyo. Hindi mo sisikapin, huwag magsinungaling. Hindi mo sisikapin, huwag mangupit. Hindi yan pagsisikap. Kasi lalabas yan at lalabas. Amen.
Katulad ng sinasabi ko nga, mga kapatid. Yung pagpunta ko sa trabaho ko sa Kainta, ako na malayo, nakatama ko sa oras. Samantalang sila na nandun sa mismo Kainta, wala sa oras. Kaya nasabi ko, nandito yan sa puso. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas. Yun ang lilitaw, mga kapatid. Kaya mas pasalamat tayo, mga kapatid, na patuloy tayo binibihisan ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, balikan natin si Job, mga kapatid. Sabi kasi ng asawa ni Job, mga kapatid, namamalagi ka pa sa iyong pagtatapat sa iyo sa Diyos. Sumpay mo na ang Diyos mo natin. Sumpay mo na. Para mamatay ka na. Ay, alam mo, madalas sumarinig yan. Sa isang pamilya na naghihingalo ng isa. Tanggapin mo na kasi, mamatay ka para mamatay ka na. Yung ati sabi ko. Sabi mo, Nay, tanggapin mo na para mamatay ka na. Sobra ng paghihirap mo. Ganun din itong asawa ni Job. Kasi nasaksiyan talaga ni Job, yung baba ng asawa ni Job, na talaga naghihirap yung kanyang asawa. Kaya para matapos yung paghihirap mo, takpil mo ng Diyos. Pero sabi ng Bible, si Job, hindi nagkasala. Minsan na sinunod niya ang kanyang asawa, hindi nagkasala si Job. Nananatili siya tapat sa Panginoon. Binigkas niya na. Tapos na ang salitain ni Job. Hubad akong dumating. Hubad akong aalis. Yun ang sinalitaan niya ng Panginoon ni Job. Pero sa sinagal-tagal ng paghihirap ni Job, mga kapatid, sa haba-haba ng panahon ng paghihirap ni Job, mga kapatid, sa wakas, gumaling din siya, mga kapatid. Alam nyo, kailangan na dumating si Job sa ganung kalagayan, mga kapatid. Kailangan dumating siya doon sa ganung kalagayan, mga kapatid. Para yung kanyang patutuo, kung magpatutuo man siya, may buhay yung kanyang patutuo. Amen. Ay kung sa kalagitnaan pa lang, sumurinder si Job. Paano siya tatayo sa pagkapatutuo sa Panginoon? Ay, nagpatutuo. Salamat sa Panginoon. Ay, hindi ka nga nakatapos yung pagsubok na binigay ko sa iyo. Paano ka magpapasalamat? Hindi natapos yung pinagmamalaki ko sa Panginoon, si Satanas. Alam niyo po, mga kapatid, sasabihin ko rin sa inyo, marahil, mayroong maghinala rin sa inyo, si Brother Ismiatal, walang pananampalataya. Bakit? Ang tagal-tagal yung sakit niya, hindi gumagaling. Di ba? Pero ako, na nakakaranas ng ganung kalagayan, mga kapatid, alam ko kung bakit tumatagal. Amen. Alam ko yan, mga kapatid. Kaya hindi ako naghihinayang na kahit may karamdaman ako, dumadalo ako. Bakit? Nalulugod ang Diyos doon eh. Amen. Doon ko nakikita yung ang Diyos ay nilitataas ko sa pamamagitan natin pamumuhay. Ganun ko binibigay. Ilatalo yung ating sarili sa Panginoon. Sakripisyo. Kung walang sakripisyo, mga kapatid, paano malalaman na ma-please mo yung Diyos? Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Nasaksihan talaga ng asawa ni Job kung paano naghihirap yung kanyang asawa. Makita natin hanggang sa dumating si Job. Kaya, sabi nga ng Bible, mga kapatid,
ang pigsa, umubuki ho, mula ulo hanggang talampakan. Nakaupo na lang siya doon sa bunto ng apo. Nakaupo na lang siya sa bunto ng apo na kinakayod. Kinakayod yung kanyang pigsa. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, si Hope, kailangan dumating siya doon sa ganung kalagayan. Kaya sabi ko nga mga kapatid, ang karanasan, katulad ng binabasa natin, yung Isaiah 53, 53:5, na ang sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang mga lakay, tayo ay gumaling na. Amen. Kailangan lang sampalatayanan mo. Amen. Pananampalataya lang, kailangan sampalatayanan mo. At sabi ko nga mga kapatid, yung talatang yan, hindi ko yan ipapangaral, mga kapatid. Hindi ko yan ibabahagi sa inyo. Kung ako mismo hindi nakaranas dyan. Kung hindi ako nakaranas dyan. Kung hindi ako dumaan dyan. Kasi bandang huli, kung ipapangaral ko yan, nang hindi ko dinaanan yan, mga kapatid. Baka sa bandang huli ng aking buhay, madidigo lang. Madidigo lang. Magiging katulad ako ng mga iskriba, mga sadusiyo na ipinapangaral nila na hindi nila naranasan. Gawin. Ganun, lalabas sa ipokrito lang ako. Ganun din yung born again, mga kapatid. Yung born again, walang sinman ang pwedeng magpaliwanag niyan. Pero ang Diyos kayang paliwanag sa bawat individual na nandoon sa karanasan na yun. Amen. Pwede mong malaman yan. Kasi naranasan mo. Pero kung hindi mo naranasan, sasabihin mo lang, kailangan natin tayo mag-una din. Pero kung hindi mo naranasan, may mali, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan maranasan natin. Kaya nga ako bawat mensahe ko sa nakakunig yan sa aking karanasan. Kaya tumatagal ang karamdaman. Mayroong gusto makita ng Diyos sa atin kung bakit. Sabi ko nga mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo, lumilipas yan. Ang karamdaman ay pansamantala lang yan, mga kapatid. Hindi yan sa walang hanggan. Mayroon yung katapusan. Katulad yung buhay natin dito, yan ay may katapusan. Amen. Si Job, mga kapatid, alam ni Job na sa buhay na ito, magkasama yung mabuti at masama. Tatanggap ka ng mabuti, tatanggap ka rin ng masama. Mga kapatid, yan ay sa pamagitan ng ginawa ni Adan sa Garden Eden. Kaya huwag kang magtaka na ngayon nakangiti ka, mamaya nakasimangot ka. Kasi lagi yan sa buhay natin. Ngayon wala kang problema, mamaya may problema ka. Amen. Ngayon malusog ka, bukas makalawa. May karamdaman ka. Kasi magkasama ngayon dalawa. Ang Diyos, nung likhay ng Diyos ang mundo at lahat ng bagay, sabi niya sa dulo, mabuti, napakaganda. Napakaganda, sabi ng Panginoon. Very good. Pero nung humarap na sila sa puro ng pagkakilala na mabuti at masama, hindi na kontento si iba. Kailangan pagsamahin ko yung mabuti at masama. O yun ang nangyari sa atin. Nagsama ni iba yung mabuti at masama. At yan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Amen. Lahat ng mga tao, naranasan yan. At tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. At pinakita sa atin.
sabi ko. Nalalampasan ko na, nadadaanan ko na yung iba. Parang babalikan ko na lang. Sabi nga natin mga kapatid, matapos yung tagumpay ni Job, na nakarating si Job sa dulo ng kanyang paglalakbay, mga kapatid. Sa dulo ng pagsubok, mga kapatid. Sa wakas, pakamit din ng Diyos ni Job ang lahat ng nawala kay Job. Binalik ng Diyos. Inoble pa ng Panginoon. Yung kayamanan ni Job na nawala sa kanya, dinoble niya ang lahat. At yung kanang anak na 10 na nawala, binalik din sa kanya ng Panginoon. Di ba napakaganda? Kaya, ang pagsubok, mga kapatid, nasa lahat. Lahat tayo dadaan sa pagsubok, mga kapatid. Walang exempted dyan na hindi dadaan sa pagsubok. Para lang makita kung ikaw ba'y, alam mo sabi nga ng Bible, mga kapatid, tayo ay nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Amen. Nakatalaga ang bawat isa sa atin. Kung pinili tayo ng Diyos. Nakatalaga ka sa buhay na walang hanggan. Pero paano mga makikita kung ikaw na yung nakatalaga? Paano makikita kung ikaw na yung nakatalaga? Dumaan ka sa daan na pinadadaan ng Panginoon. Amen. Maliban dyan, paano makikita na ikaw karagan? Kailangan talaga dumaan tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng Kristiyano, nagsasabing Kristiyano. Sabi nga natin, yung anino natin, yung Israel, na lumabas sa Ehipto, papunta sa promise, pangako, lupang pangako. Bago sila nakarating doon, alam nyo, lahat ng lumabas sa Egypt, libo. Kung sabi, 2 lang nakapasok. Bakit? Walang tagumpay, wala silang napagtagumpayan. Kaya lahat, ang iba, kinain ng lupa, ang iba, kinagat ng ahas, namatay. Ganyan sa ating panahon natin. Lahat tayo daraan sa pagsubok, mga kapatid. Walang hindi daraan sa pagsubok, mga kapatid. Sabi ng Misay, narinig natin kahapon, mga kapatid. Ang bride, mayroon siyang great mystery. Oh, hindi mystery. Great list, ano? Ministry. Pagkakabuhol-buhol ng great ministry, mga kapatid. Ang bride. Kaya nga, sabi nga, dapat natin makita, sabi ng mensahe kahapon, dapat natin makita yung ating posisyon, mga kapatid, para magampanan mo. Magampanan natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Di ba sinabi, binanggitin yung kahapon? Yung John 14:12, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin niya din. Basahin nga natin, mga kapatid. John 14:12. Yung sabi dyan, malapit na umagtapos. Yung sabi dyan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa
kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paluwag sa ano. Gagawin niya rin. Yan ang ministry ng bride sa panahon na ito. Sabi ko nga sa mga apo ko, sana mag-imbita naman kayo ng kapwa ninyo. Pag may nagtanong sa inyo, bakit mahaba, ipapahaba kayo mo? Bahagi niyo yan sa kanila. Yan lang ang papel natin. Yan lang ang papel natin na pwede tayo makakit sa iba. Bakit nagpapahaba ka ng palda? Ang init-init ng panahon. Paano isisir yan? Yan lang ang pagkakataon. Binigyan ka na ng pagkakataon. Pinalampas mo yung pagkakataon. Hindi na babalik yan, mga kapatid. Ministry natin yan, mga kapatid. Sabi ko nga, baka ultimo kapitbahay natin. Hindi alam. Minsan nga, tinanong pa ako, bakit yung kapitbahay natin? Hindi, parang hindi nakaalam. Bakit yung buhay natin ba, hindi nila makita yan? Yung buhay natin, hallelujah. Ngayon, dito na ako magtatapos mo. Mateo 5:18, mga kapatid. Mateo 5:18. Yan ako magtatapos. Sabi diyan, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, saan man paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Hindi basta-basta yung talata na yung mga kapatid. Mas magaan pa rin mawala ang langit at ang lupa. Langit at lupa. Ngunit ang isang tuldok o isang kudlit sa anong paraan, hindi yan mawawala, mga kapatid. Hanggang sa maganap yan sa bawat individual, mga kapatid. Paano tayo masasama sa rapture? Kung yung ating papel, hindi natin matapos. Meron tayong papel. Kailangan matapos mo. Sabi nga finish. Hindi finish. Pass your paper. Kahit hindi tapos yan, ay baka naiwan ka kung kasi kailangan pa naipasa natin yung papel. Kaya mga palad, mga kapatid, nagpanahon pa para magbulay-bulay, para magawa natin yung ating papel, mga kapatid. Malapit yun, sabi nga natin, malapit yun. Malapit ng pagdating ng Panginoon. Pero sabi nga natin, sabi nga ng mensahe, kahit sabihin pa 5 taon pa, 10 taon pa, basta ako nahanda. Para kung dumating mamaya, nakahanda ako, parang naghanda ako pang 10 taon. Ganyan, ang brad, at kailangan nakahanda tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon at gandit sa ating kapatid sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. God bless you, brother. Amen. Siguro tayo magsitayo muna, mga kapatid, at tayo magkantigan ng isang masayang awit para sa ating Panginoon. Amen. Dahil natin yung "Oh, I Want to See You."
nagpapasalamat sa ating Panginoon ay tumunod na lang mga kapatid. Amen. At sino nais na magpasalamat sa ating Panginoon mga kapatid? Amen. Wala bang nais na magpasalamat sa ating Panginoon mga kapatid para sa linggo na ito? Amen. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo ba, ito, katulad ng kahapon na dito pala sa bahay, na nag-iisip na ako na kasi nagtalas ako makikot talaga, no-bobo. So, pag nagsimula yan, talagang sunod-sunod. Pero nagpapasalamat na lang ako sa gawain pa ako na bagamat sobrang nanginit ang pakiramdam ko, papasalamat ako na hindi ako inatake ng buong bulol. Ako nga, hindi nga ako pwede mag-t-shirt, nakatulog, katis, walang t-shirt. Kasi pag naka-t-shirt ako talagang para ako sa loob ng pangyayaram na apoy sa labas. Yan ang pakiramdam ko. Kaya nagpapasalamat ako sa hapon na hindi ako nakaramdam ng gano'n ang pag-ubo. Nag-ubo man ako, sandali na, nakalabas ako at pumuod din ako sa kutita yung pag-ubo ko. Salamat sa kaputihan ng Panginoon na sa tuwing may gawain na katulad nito, pasalamat naman ako, nakatayo na naman ako na hindi naman ako nag-ubo. Salamat, maraming salamat sa Panginoon, sa kanyang kaputihan. Pag uwi sa bahay kahapon, talagang sa sasakyan pa lang, hirap na ako. Pagtigil, alam mo, napakahirap sa sasakyan na nagtipigil ka. Kasi may mga katabi ka, nakakahiya, mag-ubo. So, papasalamat ako sa Panginoon. Sa bawat okasyon na katulad dito may gawain. Ito, katulad ngayon, nakakapagsalita ako. Sa bahay, pag nagsalita ko ng malakas, nagkukwentuhan kami ni Mili. Yan, inuwi po ako. Pero ito ngayon, salamat sa Panginoon talaga. Napakabuti ng Panginoon. Amen. God bless you, brother. Amen. Sino ba nais na magpasalamat sa ating Panginoon mga kapatid? Amen. Ganun din, kung may nais na din na magandang ng awit sa ating Panginoon. Amen. Amen, praise God. Salamat sa Panginoon sa matayong pag-ingat, pag-pagpapalala ng pag-provide ng Panginoon sa araw-araw. At Diyos, salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-provide din sa natural, lalo sa spiritual. Salamat din naman Diyos sa kahapon. Salamat sa Panginoon sa gawain. Amen. Hallelujah. Parang tagal nung muli natin ganun na nag-camp meeting. Kaya salamat sa Panginoon sa yun. Pero kahit na isang araw lang siya, talagang buhos ang biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bili ko pa lang walong preacher. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-provide niya sa atin. Talagang pag nagbuhos ang Panginoon, talagang sobra-sobra talaga. Liglig talaga. Maapaw. Salamat sa Panginoon at yun nga. Tapos salamat din sa Panginoon sa yun, patuloy na yun nga, nung nakaraos din kami sa nakaraan, asawa ko na surgery, kaya yun, yun, balik na rin ako sa biyahe ulit. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-provide. Amen. At yun, magkakaroon kami ng awit. Thank you.